Napakadali, mabait, hindi iyakin. Kailangan lang natin maging open sa sa situation nila. Ako si Joy, 39 years old. Nakatira ako dito sa Tondo, Manila. Anak ko ay si Josayon Briel. Ngayon siya ay nasa 10 months old. Nung nalaman ko na he's a baby with Down syndrome, nung mismong pagkapanganak ko pa lang sa delivery room, sinabi sa akin ng OB-GYN ko kung meron daw kaming family history na may Down syndrome kasi nga nakita nga ako sa features niya. So sabi ko wala naman po. Nung first time na sinabi ng OB ko yun, na-disappoint ako honestly, pero natanggap ko din siya kasi hindi naman talaga ako yung tipo ng tao na yung judgmental. Kasi may mga na-encounter ako ng mga batang ganyan. And may naging pinsan akong ganyan din siya, may Down syndrome. Pero nung dumating sa time na sinabi ng petsa ko na nirefer kami sa isang hospital para magpa-genetics nga, check-up. Nung na-explain sa akin ng genetic doctors about baby with Down syndrome, doon ko na-realize na hindi pala sila, hindi sila pabigat. Doon ko nalaman na blessing sila sa akin. Tsaka hindi sila ganong kadami, hindi sila ganong kahirap alagaan. Kasi sila yung hindi man sila typical, unique sila. At tsaka talagang napaka-special. Doon ko talaga naramdaman na accept ko talaga siya the whole. Talagang lahat-lahat accept ko yung about sa kanya. Everyday na dumadaan yung araw na lumalaki siya, nadadagdagan siya ng days, weeks, months, mas lalong lumalalim yung pagmamahal ko sa kanya. Ayun nga po, kung nag-start kami, binigyan kami ng genetic doctors ng mga pang-laboratory test nga niya kasi kailangan niya daw kung i-test yung lahat, yung earring, yung sa mata niya, especially yung sa heart. So sabi ko, kaya namin, sabi ko, kasi syempre ako, iniwanan ko yung trabaho ko para matutukan ko siya, maalagaan ko siya kasi ayoko siyang iasa o ipaalaga sa ibang tao. Lalo na may special condition siya. Nag-scroll ako sa Facebook, naghahanap ako kasi in the future gusto ko makakita ng mga pwede niyang pasukan kung sakali pag nag-aral na siya. Gusto ko yung safe siya, yung tatanggap sa sitwasyon niya. Hanggang sa nakita ko nga yung si Mr. Cash niya. So parang naramdaman ko na parang maganda siya, okay siya kasi nakita ko nga na may team nga na about baby Down syndrome. So nag-try ako. So thank you naman din kasi napansin din yung message ko for my baby. Hindi ko talaga yung na-expect. Nung biglang naka-receive ako ng message saka ng call, sobrang talagang thank you talaga ako. Sabi ko, dininig ng God yung prayers ko para sa anak ko para magawa ko yung ibang labs yung na hindi ko pa napapagawa. Message ko po sa Mr. Cash po, thank you po. Gumawa na rin po si God ng way para makita ko kayo sa Facebook. Sobrang thankful ako at isa ako sa mga napili nyo para sa baby ko, sa beneficiary po ng malaking tulong na rin po kung ano po yung maibibigay po sa amin. Sobrang thank you po talaga. Hindi ko rin po inaasahan. Message ko naman para sa mga parents na katulad ko at saka sa mga new mommy na magkakaroon ng baby with Down syndrome. Sa una, syempre, masasaktan tayo, magtatanong tayo kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong baby. Normal lang po yun, pero mas mapapagaan yung loob nyo kung buo nyo silang tatanggapin, may intindihan sitwasyon nila. Walang ibang magmamahal sa kanila kundi tayong mga magulang, lalong-lalo tayong mga nanay. Tayo yung unang magiging kakampi ng mga anak natin sa paligid na magiging discrimination na matatanggap nila sa ibang tao. Tayong unang-una ang magiging kakampi nila. So, wala tayong dapat ikatakot. Normal din sila as a typical baby.
Although may mga deletion sila sa mga milestone ng typical baby sa normal baby. Pero it's okay kasi blessed sila, masarap silang alagaan, at mabait na mga bata. Ako naman, lagi ko lang naman pinipray, lalong-lalo na sa first day na sinabi nga ng doctors na maaari siyang pwedeng magkaroon ng mga sakit, kaya nga may mga labs kaming kailangan gawin. Una lang naman prinay ko is sana lahat maging normal. Ayokong magkaroon siya ng kahit na anong sakit, yung magkakaroon kami ng problema. Gusto ko normal pa rin lahat kahit ganito siya. Tsaka pinapromise ko naman na hanggat kaya namin ng papa niya, aalagaan namin siya, tututukan ko siya. Kung kailangan hindi na ako bumalik sa trabaho para lang mabantayan ko siya, gagawin ko para lang magabayan ko siya ng maayos, lumaki siya ng maayos. Tsaka hindi namin ipaparamdam sa kanya kung ano man meron siyang sitwasyon. Ititreat namin pa rin siyang normal like other babies.